sa mga babae, syempre bawal po yung yung naka-tights or yung masyadong revealing yung pagsuot nila. Sa mga lalaki naman, syempre yung hindi masyado loud. Ang eksi ng damit, tapos kalahati na ng legs mo, and then nandun na pag-upo mo, nandito na sa taas yung damit ng ating mga kapatid na babae. So, nakakaagaw pansin siya. So we should be responsible doon sa ating pananamit. Now we are down to 2 questions para sa ating non-essential doctrines. Kuya Jack, it's your turn to take one. Yes, it's dress code in the church. Okay. Now we will be talking about dress code sa church. Kuya Jack, ano pong masasabi mo dito? Dress code in the church. I-refer natin siya sa sa 1 Timothy 2 chapter 2 verse 9. Sabi po doon, in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. So dito po sa dress code sa church, para po sa akin is yung proper way na pagsuot natin, and kung ano yung appropriate ba na kasuotan depende sa event na pupuntahan mo. Of course, kung pupunta tayo sa church, alam ba mag-short tayo? Hindi tayo pwede mag-short. In respect kay God, in respect din po sa church kung saan tayo belong, yung una-una is yung modesty. Yung modesty na tinutukoy is yung kung paano ba tayo manamit. Sa mga babae, syempre bawal po yung yung naka-tights or yung masyadong revealing yung pagsuot nila. Sa mga lalaki naman, syempre yung hindi masyado loud yung kanilang mga suot. Yung proper lang. At saka yung kapag sinasabing dress code din is hindi naman siya referring lang sa clothes, sa damit. So for me, dress code refer din siya sa lalaki, yung hair, kailangan mahaba ba ang buhok? O dapat yung proper trim ng buhok. Tapos yung mga so much accessories na maaaring na nakaka-distract na sa congregation, lalo na kapag nagpe-praise and worship. So instead na makapag-focus yung tao or yung kapatiran sa pagpe-praise and worship, nadidistract na sila sa suot ng nasa harapan nila. Sa babae, kapag masyadong fitted yung suot nila, distraction talaga yon, at doon pa magsisimula yung na maging makasalanan sila dahil sa pumasok sa isip nila. Sa lalaki, kapag nakita nila yung yung too much na yung sa accessories, yung pasintabi doon sa yung mga makakapal na yung inaalahas na ang sobrang kapag kakapal-kapal, or yung pagkadami-dami na hindi na kaya buhatin ng leeg mo, o pati yung sa kamay mo, 'di ba? Na hindi na nangangalay ka na dahil sa sobrang dami ng alahas na pati sa daliri mo na patong-patong, 'di ba? Nakaka-distract. So, yung lang siya na yung yung parang pupunta tayo sa bahay panambahan para magpuri
sa ating Panginoon. Hindi yung magpabongga ng kung anong susuotin. There is a proper way, there is a proper dress na dapat na angkop sa kasuotan na dapat na pupuntahan natin depende sa event. Alam ba kapag pupunta ka ng beach, naka long sleeve ka, naka slack ka. So, yun nga po yung sinasabi ko, depende sa event. Pero sa church, depende rin po dapat modesty ang suot natin. Yung irerespeto tayo at of course yung maging humble tayo sa ating pong sarili. Tama po yung sinabi ni Kuya Jack doon sa ating dress code na hindi dapat mga revealing. Hindi ka dapat mapansin na instead ang ating kapatiran is mag-worship. Nandun na nakatin sa'yo dahil naging attraction na sa'yo yung suot mo na revealing or yung suot mo mga nagkikintaban, di po ba? So, nag-agaw attention siya sa ating kapatid, which is nakatisod tayo sa ganong mga pamamaraan. Alam po natin, pag tayo nakatisod, papasok yung kasalanan. Kasi nagkukos tayo na ating kapatid na magkasala. So, pumunta ka na yung damit mo, napaka-fit, na pumunta ka na ang nipple mo is nakikita dahil manipis yung damit ni kapatid na lalaki. For example, wala siyang undershirt, inner shirt, wala siyang suot. So, nakikita yung yung skin niya, which is agaw pansin din. So, kailangan appropriate ang ating suot. Meron tayong respectable. Kasi, pag sinabing respectable, respeto. Kasi kung pupunta tayo na sexy na parang pupunta tayo sa isang party na ang exi ng damit, tapos kalahati na ng legs mo, and then nandun na pag-upo mo, nandito na sa taas yung damit ng ating mga kapatid na babae. So, nakakaagaw pansin siya. Kaya nga po, sa ating bahay panambahan is we limit yung ating mga length ng skirt na hindi magaw pansin sa ating mga kapatid na mga lalaki. Kasi naturally, pag nakita ang skin mo, may tendency talagang lumingon. Kahit babae, napatingin tayo sa ating kapatid na lalaki, babae, kung maiksi ang suot, mapapatingin din tayo. So, na-distract tayo. So, hindi lang lalaki ang pwede ma-distract. Kahit kapwa babae, na-distract dahil sa suot ni kapatid na maiksi at sexy. Or, kita na yung, walang sleeve. So, nakikita na yung armpit, gano'n. At siguro, ang idaragdag ko na lang po, are we going to church to showcase ourselves po sa mga suot natin o sa mga anumang bling-bling sa ating katawan, o we are going to church to showcase our heart to ating Panginoon? Po? Dapat malinaw at klaro yung ating layunin kung bakit tayo pumunta sa bahay panambahan. Siyempre, makipag-fellowshipping kasama yon sa ating mga kapwa mananampalataya, but of course ay manalangin, at siyempre andoon yung pagpipid ng banal na salita para sa ating mga mananampalataya. Kaya we should be dressed, kasi po yung ating Panginoon ay nandun dapat yung ating paggalang siyempre, at ayaw nga rin po natin maging katitisuran ng mga kapatid, especially nga po nabanggit nyo na sa mga lalaki inaamin ko ganun din po paminsan. Talagang pag meron na yung skirt niya ay lagpas, muntik nang umabot sa tuhod, at mapapansin, hindi lamang po lalaki yung makakapansin sa babae, kundi yung kapwa babae mapapansin din yon. So we should be responsible doon sa ating pananamit, at saka kung anong yung pagkilos natin sa ating pagpunta natin sa bahay panambahan. We should be responsible for everything. So we should not be the stumble block po para sa mga kapatid. Yun lamang po. So, ano naman kaya ang pwedeng gawin pag may nakita nating kapatid na ang kanyang damit is outside Maiksi. sa pinag-uusapan natin, maiksi or sobrang sexy, Kuya Jack, anong kayang gagawin natin?
Is there any, question lang din po, is there any length sa mga babae? Is there any length ng damit na susuotin sa 2 meters below the knee? Or hanggang sasayad ba, hanggang lupa ang yung dress ba nila na suot para or Ayan, yan. Mhm. Since we are talking about modesty, pag-usapan na Modesty, natin diba? yung limitasyon. Mhm. Mm. Siguro papasok dito yung culture. Kasi kung sa Pinas naman is common natin nakikita. So hindi na natin mapapansin kung hanggang dito lang or below the knee. Kasi hindi naman siya revealing pag below the knee. Pero kung dito sa Saudi Arabia, since culture dito, sanay tayo na mahaba ang ating mga damit, may abaya, di po ba pag nasa labas. So, guys, or ating mga kapatid na lalaki, hindi tayo, kahit tayo mga babae, hindi tayo sanay makakita ng skin. So, kung pagdating sa church, nakikita ka ng maiksing suot, mapapansin mo talaga. Kasi ang Bible naman is hindi siya nagsabi ng length. Wala naman siyang sinabi. Basta lang siya, Modesty. appropriate, Modesty. modest. But in Ate Jen, in the modern times natin ngayon, 'di ba po? Mostly kapag ang mga babae, nakikita na natin naka-pants. Allowed ba sa church na or kailangan ba talagang sila skirt, blouse, hindi sila allowed na naka-pants? We will go to kasi in every church, mayroon yang sariling policy, kung Policy, sabi kong policy and procedure, ganun ba, guidelines. So depende na sa church kung anong guidelines nila. Kung sasabihin, ano ba yung church na pag nagsimba is dapat nakadamit, 'di ba yung ibang simbahan meron ganon Opo. na you are obliged na magdamit. So, kasi rules nila yun. Mhm. Sa atin naman, I believe, basta hindi siya revealing, hindi siya catchy na magdi-distract. Maka-distract. Oo. So, ayun, para sa akin, kasi wala namang specific dito na nababanggit na kung anong length. Basta ang general rule must be modest, Modest. respectable. So, depende na sa church, sa culture, kung anong kanilang magiging rules. Yung policy. So, bilang mga member sa isang simbahan, we have to follow yung rules. Since we're talking about modesty po, kapag sinabi ba nating modest, natatakpan yung skin, mahaba yung suot, o meron bang mas malalim na meaning yung modesty na pino-point out ninyo? Siguro yung modesty, kasi alam naman po natin kung hanggang saan yung sa tingin nyo ay pag ikaw ay parang na lang po, sabihin ko na isang common sense po. Pag ikaw ay pupunta, sabi nga ni Kuya Jack kanina, kung ibagay mo yung susuot mo sa pupuntahan mo, alam naman natin tayo bilang Kristiyano, and we don't want to be the stumble block sa ating mga kapatiran, so we will not wear a dress na maglilid sa kanila sa isang kasalanan, gaya nung pagtumingin sila po sa kapatid na mayroong pagnanasa, they will be lead to sin, po. So we should be I think as a Christian, tayo ay tawag dito, meron ng conviction sa atin po, na we should not be wear the things na magiging dahilan ng pagkakasalan ng ating kapatid. We should be more responsible and ayun nga po, be responsible at dapat nating pagpahalagahan din yung ating mga kapatiran po. Ano naman pong masasabi nyo, for example, sa Pilipinas? Kunwari, balik tayo sa Pilipinas kasi iba yung kultura dito di ba? Ano naman po yung masasabi nyo pag ang isang tao ayaw pumasok sa church kasi wala siyang decenteng damit, nahihiya siyang pumasok kasi yung damit niya is yun lang talaga, wala siyang pambili ng mga decenteng damit. Or baliktarin natin, ate, na kasi baliktarin din ng situation, magsimba siya pero yun lang ang damit niya. Opo. Nakita natin na
outside sa pinag-uusapan na modest, respectable, kunwari cleavage, ano bang revealing na mga ano. Ano ba description ng damit niya? For example, short lang yung meron siya. Wala siyang, kasi Naka-short, diba, then sleeveless, like that, mga ganon. let's picture out, kunwari isang lalaki na meron siyang t-shirt na hindi maganda ang Meron print out, Yung may print ano, na may faded na or medyo offensive. may butas-butas. Ang naka-short na lang siya, naka-tsinelas, nahihiya siyang pumasok sa church kasi yun lang yung damit at damit lang, yun lang yung damit na meron siya at wala siyang sapatos, ni sapatos man lang. Ano po yung so nakita natin masasabi siya niyo? nasa labas. Mm-mm. Ayaw pumasok, doon lang siya sa labas. Mm-mm. Parang Nahihiya ganun. siyang pumasok sa church. Siguro para sa akin, pwede natin siyang papasokin. Kasi wala na siyang ibang damit eh. Yun lang ang kanyang kayang isuot. Hindi naman importante yung kay Lord, yung ganong damit. Importante yung puso niya na gustong magsimba. Para sa atin nakita, para sa in my opinion, pag may nakita tayong kapatid na gano'n ang kasuotan, huwag tayong mag-judge. Kasi nga hindi natin alam ang kanyang situation. Yun lang ang damit niya, wala siyang pambili ng sapatos, naka-tsinelas lang. Siguro, wag na lang nating pansinin. It is the Lord's judgment kasi wala tayong karapatan na mag-judge sa kanya kasi hindi natin alam ang kanyang situation. Kasi hindi naman natin masabi lahat ng tao sa Pilipinas mayroong pambili ng sapatos. In reality, meron talaga hindi nakakabili ng sapatos. Pag nakita natin nandun lang sa door, help them na pumasok na lang kasi alam naman, makikita naman natin yung hitsura talaga na walang pambili, ma-differentiate natin. So, para sa akin, it's okay kasi makita naman ni Lord yung heart niya. Amen. Yes, I seconded yung sinabi ni Ate Jen. Yes, sa Pilipinas marami pero sa Pilipinas kasi ngayon yung mga tao kapag nakikita natin sumusunod sila kasi ngayon sa trend ng uso, 'di ba? Yung kahit yung alam mo naman tropical ang country natin, 'di ba? Pilit nila na ginagaya yung suot ng ibang country. Lalo na yung mga K-pop na yan, 'di ba? Kahit pagkainit-init sa Pilipinas, basta sumunod lang sila. Go sila. Sa Kahit uso. hirap na sila sa init, tsatsagain nila basta makaano lang sila sa trend sa trend ng passion. So me nasa fashion industry ako, nag-work. So ako mismo yung nakakita everyday ng mga transaction kung anong papalit sa every season ng mga trends ng mga damit, accessories man yan, shoes, clothing, mga garments. So sa case na ganon, siguro hindi tinitingnan, gaya na sabi nga ni Ate Jen, hindi tinitingnan ni Lord kung ano yung kasuotan mo. As long yung tao na yun ay gustong magpuri at sumamba kay God, 'di ba? Hindi ako against doon sa tao na yun na baka sabihan ko pa siya na tara, samahan ko siya pumasok. Pero alam natin kung ano yung totoong motibo ng kanyang puso. Dahil gusto niya magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Pero doon po sa ibang tao na sobrang talagang revealing na talaga sa mga babae na putok ang makeup sa mukha, di ba po? Parang yung may gusto silang patunayan sa mga sarili nila na I'm in, 'di ba? Yung ganun. Pero yung heart nila wala doon. Hindi naka-focus kung bakit sila. At saka 'di ba, bilang respect na lang doon sa 'di ba po, sa church na papasokan mo. In that Ate case, Jen. kuya, binibigyan tayo ni Lord ng opportunity na turuan sila. Kasi maaaring hindi nila alam ng mayroong ganong kautusan ng Panginoon na dapat ang damit ay hindi revealing, hindi nagkakakos ng pagkatisod. So, meron tayong responsibility na mag-share.
So, yun po ang aming opinion. Thank you po. Meron ako. Kuya Alex, may gusto ka bang sabihin? So, Yun po, sangayon naman po ako sa sinabi ni Ate Jen at ni Kuya Jack. Ano po. Yung pong balik doon sa Pilipinas, ayun nga po kung siguro talaga walang pambili ng sapatos o ng damit na matino. O sabihin na sasabi natin na kaaya-aya, ano po. Pero it will be sum up doon sa puso ng tao na yon na truly yung Panginoon natin na hindi bulag para hindi makita yung ano ba yung nasa puso ng tao na yun, nakagustuhan niya. Sa kagustuhan niya na makapakinig ng salita ng ating Panginoon doon sa simbahan, ay wala siyang pakialam kung ano man sabihin sa kanya ng mga tao sa kanyang kasuotan. Ano po. Siguro ang kanyang iniisip na lang ay gusto ko makapakinig ng salita ng Panginoon. So, kahanga-hanga po yung ganoon. Truly, siguro kung ako'y nandun sa sitwasyon na yon, tama, mangunguna sa akin yung hiya. Siguro, kung hindi pa talaga ikaw yung Kristiyano na aral sa salita ng Panginoon, well, hindi naman po ako, we are on the process, lahat po tayo, ay siguro po mangunguna yung hiya natin kasi as human as we are, siyempre makikita mo yung mga nandoon sa loob, ang gaganda ng suot. Di ba po? So, I will stay outside po. Pero sabi nyo nga po, yung Panginoon ay nakatingin doon sa puso nung tao na yun o nung kapatid na yun na truly gusto niya lang makapakinig at samba sa ating Panginoon. Ano po? Yun po. So, thank you very much po. So, what the Bible encourages about dress in church, diba, it all boils down to, we dress to honor God and reflect in our clothing. So, we should dress modestly, katulad po ng laging sinasabi ni Kuya Jack, Ate Jen, and Kuya Alex, with respect for God and others. And we should also avoid clothes na nakakakuha ng atensyon ng ating mga kapatiran. We also dress with a heart of humility din, di ba? Yun din yung sinabi nyo kanina. And we should also respect the worship setting, yung ating bahay panambahan. So kung ano man kung meron mang tayong mga kapatid na hindi makabili ng decent na damit, we don't judge them. But we will help them, di ba? Tutulungan natin sila at dadalhin natin sila sa bahay-sambahan kasi alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso nila. So maraming salamat po sa inyong mga sagot.